Sa natin na ating mga Biblia sa Ephesians chapter 6 verse 10. Okay. Sige. Tayo tayong lahat? Tayo din? Sige. Sabay-sabay natin basahin no? Ephesians 6.10. Sino namin kabisado na ito? Kabisado nyo na ito. Ephesians 6.10. No? Okay. Basahin natin sabay-sabay. Ready? Go. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Ay, panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat Panginoon na muli kami nagkatipon-tipon para sampayin ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Lord, alam po namin na sabi po na inyong salita na where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I in the midst of them. Na kahit na isa o dalawa, tatlo ang nagkakatipon-tipon sa inyong bahay-sambahan, ay kayo po ay aming nasa kalagitnaan namin kayo, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, ingatan niyo po ang bawat isa na papunta pa lamang. Diyos, ng Espiritu po maging sa amin, magpaunawa at magpalala patungkol po sa inyong salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, maaari na po maupo. Bawat isa. Wala nang tao dyan. Okay, sige. Sa ating binasa, kung makikita niyo dito sa ating binasa sa Ephesians chapter 6 verse 10. Sabi dyan, finally, my brethren. So, ang kausap nito, ni Apostle Paul, yung mga kapatiran. Okay? So, tayo, kapatiran na tayo. Bakit? Kasi pumanggap na tayo sa Panginoon. Pumanggap na ba kayo sa Panginoon? Amen. Ibig sabihin, ligtas na tayo. Ibig sabihin, sa langit na tayo pupunta. At pupunta tayo sa langit, hindi dahil sa kabaitan, no? Hindi dahil sa miyembro tayo ng simbahan. Bakit nga tayo pupunta sa langit? Dahil sa pananampalataya. Sinong tinanggap nyo? Si Jesus. Sa'yo sa tinanggap? Sa puso. Kaya pag binawian tayo ng buhay, iyak na natin na sa langit tayo pupunta. Okay? So, sa atin, bilang mga Kristiyano, noong tayo ay tumanggap sa Panginoon, yun ang start ng pagiging Kristiyano natin. Di ba? Pag sinabing Kristiyano, ibig sabihin, sumusunod sa Panginoon. Amen? At sa ating pagsunod, alam nyo ba, marami din tayong kalaban. Okay? So, napag-aralan natin nung mga nakaraang Sunday na yung isa sa kalaban natin ay ano? Sino? Yung pag tumingin ka sa salamin. Kanina ba tumingin kayo sa salamin? Bago pumunta dito sa church, sino sa inyo hindi nagsalamin? No, na pagpunta sa church, tapos bara-bara lang, make-up, tapos kung lipstick, tapos agad, punta agad sa church. Meron bang gano'n? O sa ating mga boys, no, meron bang bago pumunta sa church, hindi na nagsuklay. Or nagsuklay man, pero gano'n-gano'n lang, tapos kung ano-ano gawin, tapos hindi na tumingin sa salamin. Meron bang gano'n? Lahat talaga tayo, tama? Titingin sa salamin. Kasi, syempre, baka may mutak pa, no? May mutak ba ako? Baka may madumi sa mukha, di ba? Pero, ang doon, pagtingin mo sa salamin, sino yung makikita mo? Sino? Yung sarili, tama? Syempre, sarili nga naman talaga. Alangan naman ibang tao, di ba? Bulto yun kung ibang tao. Sarili talaga, amen? Ngayon, sarili ang makikita natin. Siya yung isa sa kalaban mo. Yung sarili mo. Di ba? Kaya nga kanina, di ba? Pag-gising mo sa umaga, labanan agad yan eh. Pag-gising mo sa umaga, sarap matulog, no? Ang lamig. Kanina nga, nagising ako, pag-gising ko. Parang ang sarap pa matulog, no? Pero, nisip ko, Sunday ngayon. Lord's Day ngayon. So, dapat talunin ko yung laman ko. Kasi ang laman, gusto na ito matulog, tama? Ngayon, ano gagawin ko? Siyempre, dahil sa gusto mong matulog kasi malamig, sarap matulog. Ginawa ko, tatalunin ko yung laman ko. Anong ginawa ko? Tumayo ako. Parang kukontrahin mo, di ba? Subukan nyo na yun. Yung, pag may ayaw kayong gawin kasi tinatamad kayo, ayaw ng katawan nyo, kinukontra nyo. Bigla kayong tatayo, no? Ganun ginawa ko, tapos ligo. Di ba? Kung anong gagawin, ayos. Di ba? Kailangan natin gawin yan. Kasi para matalo yung laman. Pero kung pinagbigyan natin yung laman natin, ano kaya ginagawa natin ngayon? Nakahiga, di ba? Tulog, sa patulog, or doon ng TV. Di ba? Masarap matulog eh. Pero, syempre, hindi natin pwedeng ipagpalit yung gawain ng Diyos sa pagtulog. Amen? Ang pagtulog, araw-araw naman yan eh. Diba?
Ang pagsamba natin sa Diyos, lalo na, this is the Lord's Day. Amen? Pagsamba natin ito sa Diyos. Kaya kailangan, huwag nating papabayaan. Kaya tama yung ginawa nyo, na kahit na umuulan, punta pa rin sa church. Hindi ko lang alam sa iba. Kumusta na kaya sila? Ayun, huminto na ngayon ulan, no? Asa na kaya sila? Di ba? Asa na kaya yung iba? Ay, umaambon, hindi na ako pupunta sa church. No? Hindi dapat gano'n. Dapat magiging challenge pa sa inyo yan. Uy, umaambon. Pupunta pa rin ako sa simbahan. Amen? Kasi ang ulan, tandaan nyo ang ulan, blessing yan galing sa Diyos. Tama? Kaya hindi dapat natin pwedeng gawing hadlang ang ulan. Pag pumunta ba kayong school, pag umuulan, ano ginagawa nyo? Di ba minsan nga kahit walang payong, tinatakbo nyo eh. Di ba? Lalo na pag malilate na kayo. Kung dyan lang naman school nyo, tatakbuhin nyo yan. Sige, takbo. Di ba aling mabasatis, nasa school. Di ba? Di ba aling mabasatis, nasa room na. Pag sa room, paano na lang? Patuyo na lang konti, punas-punas. Di ba? Eh paano kaya pag sa church? Di ba? Ay, church lang naman yan. Tandaan nyo, ang church, ang pagsisimba, huwag nating, kumbaga, lang-langin yan. Ibig sabihin, huwag nating maliitin yan. Amen? Kasi ito yung pagsamba natin sa Diyos eh. Sinong sinasamba natin dito? Yung hari ng mga hari. Diba? Yung Panginoon ng Panginoon. Lahat, pinakamataas. Yung Diyos natin. Amen? Kaya ang Diyos, mas mataas pa ito sa school natin. Ang church, mas mataas pa sa school. Kaya kung gaano ka-importante sa atin ang school, kahit na umuulan, magpapatuloy pa rin tayo sa paglilingkod. Amen? Mas importante ang church kaysa sa school. Tama ba? So, ilagay lang natin yung sitwasyon sa school na ginagawa natin kumpara dito sa church. Amen? Kung sa church ay kung sa school, talagang masipag tayo, ulan umaraw, tuloy pa rin, ganun din dapat sa sa pagpunta natin sa church. Tama ba? Kasi ito yung paglilingkod natin sa Diyos. Kaya labanan lagi yan. No? Minsan naman pag mainit. Pag mainit. Alam mo yun, ang tao minsan di mo maintindihan, no? Pag mainit, ayaw ko pumunta sa church. Bakit? Ang init. Ang init-init. No? Pag umulan, ayaw ko pumunta sa church. Bakit? Umuulan. Diba? Pero lagi ko tandaan, sabi ko nga kanina, na ang ulan at yung init ay blessing yan galing sa Diyos. Amen? Ang tao, hindi mabubuhay yan pag walang ulan. Diba? Kaya may purpose, bakit may ulan? Pag may init, may purpose din, di ba? Balance lagi yan. Pero nasisira minsan ng kalikasan. Dahil din sa tao. Tama? Dahil din sa tao. So, sabi ko sa inyo, laging labanan yan. Sino yung kalaban natin? Yung ating? Sino? Yung sarili natin. Kaya, sabi nga sa binasa natin, tingnan nyo. Finally, my brethren, be strong in the Lord. Magpakalakas tayo. Kanino tayo magpakalakas? Kanino? Sa Panginoon. Be strong in the Lord. Sa Panginoon. Bakit dapat sa Panginoon tayo magpakalakas? Kasi siya ang number one source natin pagdating sa kalakasan. Kaya kung may nanghihina sa inyo, okay pala ito. Kaya pala mainit eh. Kaya kung may nanghihina sa inyo na parang ayoko na mag-church, huwag kayong manghihina. Amen? Hingi tayo ng kalakasan sa Panginoon. Lord, ngayon umuulan, parang ayoko magsimba. Pero Lord, bigyan niyo po ako ng kalakasan. Amen? Na makapunta ako sa church. Ayun, nakarating kayo. Di ba? Yan din ang prayer ko, Lord, na kahit umuulan, makarating pa rin po sila. Kaya kayo yung kasagutan sa panalangin. Hindi ko lang alam sa iba. So, ibig sabihin yung iba, kahit na huminto na yung ulan, minsan patak-patak lang yung ulan eh. Natalo na sila ng laman nila. Siguro yung iba, posible yan, tulog pa, no? Nakahiga pa. Yung iba, nakita ko online eh. Ano sabi ko ba? Hindi pa pupunta sa church, online naman, di ba? Ibig sabihin, nakahiga siguro, online, di ba? Wala eh. Tandaan nyo, ang paglilingkod sa Panginoon, umulan o umaraw yan. Rain or shine. Diba? Umulan o umaraw. Kaya, yan ang isa sa kalaban natin. Yung sarili natin. Kaya sabi ng Biblia, magpakalakas tayo sa Panginoon. Sabi diyan, and in the power of His might. Meron tayong armor of God, diba? Yung mga binanggit dyan, na pag-aralan natin dati, yung armor of God. Kaya, yung sarili natin,
huwag na huwag nating hayaan na lagi itong manalo. Amen? Sabi ko nga sa inyo, laging labanan, physical, yung laman, at yung spiritual. Ano nga yung bunga ng spiritual? Nalala nyo? Ano yung bunga ng laman? Yung bunga ng laman, yun yung mga bagay na hindi magaganda. Tama? At yung bunga ng spiritual, yun ang gusto ng Diyos. Amen? Balik tayo sa Galatians. Yan, balikan natin yon. Galatians. Maganda, kabisado nyo to. Galatians chapter 5, verse 19. Galatians chapter 5, verse 19. Okay. So sabi ng Biblia, nakita nyo na? Galatians 5:19, sabi ng Biblia, now the works of the flesh are manifest. Yung mga gawa ng laman ay inihayag. Ano yun? Ano yung number 1? Adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, 21, envyings, murders, drunkenness, revelings, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. So pag inisa-isa mo yun, meron bang, pag inisa-isa mo yun, meron ka ba doon? Meron ka ba doon? Sino sa inyo, pastor, wala ako doon. No? Meron ba kayo doon? Meron tayo. Amen? Lahat tayo meron doon. Kahit na saan mo tignan eh. Minsan, yung hatred pa lang eh. Di ba? So, sinabing, good morning po. Good morning. Asok po. Hindi na ako naglagay na upuan sa likod kasi ano lang, maulan eh. Hindi lang nakarating. No? So, sabi ng Biblia, marami dyan, yan yung mga bagay na ginagawa ng laman na inihayag sa atin. So lahat tayo meron dyan. Pero sabi ng Biblia sa verse 22, but the fruit of the Spirit, yung bunga ng Espiritu natin. Ano yung number 1? Is love. Yung pag-ibig natin. Pag-ibig number 1 sa Diyos. Love, joy. No, yung joy, yung kasiyahan natin. Kasiyahan natin. Dati masaya tayo sa ibang bagay. Ngayon masaya na tayo sa mga bagay na nasa Diyos. Then peace, yung kapayapaan. Sabi ko nga sa inyo, isa sa pinakamahirap na maranasan ng tao ngayon, yung maging mapayapa yung buhay niya. No? Alam niyo, sa tingin ko, ang pinakamapayapang tao ngayon ay yung mga taong tumatawag sa Diyos. Yung mga taong Kristiyano, tayo yun. Amen? Kasi una, pagdating sa kaligtasan natin, isipin mo yung pagbinawian tayo ng buhay, tiyak natin na sa langit tayo pupunta. Yun lang nagbibigay sa atin ng kapayapaan eh. Ako minsan, pag dumating ako sa mga pagsubok, may mga pagsubok tayo pinagdaraanan. Alam niyo, minsan iniisip ko lang, okay lang yan. Kasi pag binawian naman ako ng buhay, sa langit naman ako pupunta eh. Kasi alam niyo, sa langit, wala nang sakit doon. Amen? Wala nang problema doon. Wala nang, ano bang problemang nararanasan nyo pagdating sa langit? Wala na yun. Tama? Pero syempre, ayaw pa natin pumunta doon. No? Gusto pa natin maglingkod sa Diyos. Amen? Gusto pa natin, marami pa tayong magawa dito sa mundong ito. Gusto pa natin na patuloy pa tayong gamitin ng Diyos. Peace. Yung iba, wala nang kapayapaan eh. Lalo na sa panahon ngayon. Di ba? Ngayon, nararanasan natin. May bagyo ba ngayon? Meron ba ngayon? Wala. Habagat yata, no? Habagat. No? Pag nanood kayo ng balita, panibagong problema na naman, di ba? Nung walang habagat, puro COVID. Ngayon, may COVID na naman. Bago, di ba? Yung bagong variant daw. At yun ay nakakahawa, di ba? So, panibagong ano na naman yan. No? Imbis na payapa na yung mga tao, dumating na naman ang panibagong virus. Magugulo na naman ang isip ng ibang tao, kaya yung ibang tao nagpapanik buying eh. No? Yung ginagawa nila, kanya-kanya. Nung nag-umpisa nga yung virus eh, nagpanic buying yung iba eh. Kanya-kanyang bili ng face mask, ng face shield, kaya pag tayo nabibili,
Wala na tayong mahagilap, di ba? Pati yung mga alcohol, kanya-kanyang nagpanik na. Pero tayo mga Kristiyano, simple lang tayo. No? Walang mabilihan, okay na. Di ba? O tignan mo ngayon, dami na naman, di ba? Kaya ngayon, maghanap na naman yung bagong virus. So ano gagawin natin? Gagayahin ba natin yung iba na naguguluhan na yung isip, hindi na alam kung anong gagawin dahil sa may virus? Tayo simple lang. Alam natin at kilala natin kung sino yung tatawagan natin. Amen? Yung Diyos. Lord, may dumating na namang bagong virus. Kayo na po ang bahala sa amin, Panginoon. Diba? Actually, alam nyo ang virus. Kung kalooban ng Diyos na magkaroon tayo, hindi natin kayang pigilan eh. Diba? Kaya tanging Diyos lang talaga ang may kontrol ng mundong ito. Ang Diyos lang talaga. Kaya tayo, umasa lagi tayo sa Diyos. Kaya yung iba, walang kapayapaan. Magulo ang isip nila. Pero tayong may mga Diyos, may Diyos tayo, mapayapa yung isip natin. Peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. So, yan yung gusto ng Diyos na mangyari sa buhay natin. Yung mga bunga ng spiritual at yung ayaw ng Diyos na dapat iwasan natin, yung bunga ng laman. Okay? Sabi ko nga sa inyo, isa sa kalaban natin ay yung sarili talaga natin. Alam nyo, sabi ko nga kanina kung paiiralin natin yung laman natin ngayon, kung mananalo yung laman natin ngayon, ang tanong, ano yung gusto ng laman mo ngayon? Di ba? Ano kaya yung gusto ng sarili natin ngayon? Yun, tama si TJ. Matulog, alam nyo, ganun din ako. Di ba? Pero naisip ko kasi, linggo pala ngayon. Alam nyo, sa paglilingkod sa Panginoon, umulan man umaraw, hindi dapat mapipigilan yan. No? Maliban na lang siguro kung talagang bagyo, angatan na lahat ng bubong, nasira. Okay lang yan. Pero kung ganyan lang naman, di ba? Patak lang. Isa lang ang paraan dyan. Payong, di ba? Ayun lang. No? Sabi nga ng nabasa ko di ba yung kasabihan? Kung ayaw, may dahilan. Ay, tama ba? Kung ayaw, may dahilan. Kung gusto, may paraan. Amen? Kaya, ang ulan, blessing yan sa Diyos. Kaya dapat, huwag natin gagawing hadlang yung ulan para hindi tayo makapunta sa church. Yung iba, Pastor, hindi ako makapunta sa church. Bakit? Maulan, Pastor. Alam mo, minsan, hindi mo maunawaan yung tao Meron naman time na, Pastor, hindi ako makapunta sa church. Bakit? Mainit, Pastor. Hindi mo malaman kung ano ba talaga? Pag sa init, Pastor, ang init, di ako makapunta sa church. Pag ulan, Pastor, maulan, di ako makapunta sa church. Pero tandaan natin, ang ulan at yung init, blessing yan galing sa Diyos. Diba? Pag umuulan, pasalamatan natin ng Diyos. Hindi dapat natin ito gawing hadlang para hindi tayo makapagsimba. Pagkus, Lord, salamat sa ulan. No? Hindi ito magiging hadlang para makapunta ako sa church. Kaya sa atin po, mga Kristiyano, blessing ang ulan. At blessing din ang init. Diba? Kaya dapat hindi ito maging hadlang sa ating pagpunta sa church. Kasi alam nyo ang hadlang kung bakit ang tao hindi nakakapunta sa church. Isa lang ang hadlang yung sarili. Sarili talaga. Hindi ang ulan. Ang ulan, excuse lang nila yan Ang init, excuse lang nila yan Sarili talaga. No? Kasi halimbawa ako, kung paiiralin ko yung sarili ko ngayon, baka tulog din ako. Di ba? Gising ako kanina, 5 a.m. Naisip ko, linggo pala ngayon. Pero yung pakiramdam ng katawan ko, gusto talagang matulog. No? Gusto kong matulog, tapos pagod sa biyahe. Pero inisip ko, hindi dapat No? Kahit pagod, basta linggo, talagang paglaanan mo ng time yan sa Panginoon. Amen? Diba? Hindi natin pwedeng sabihin na, Pastor, pagod ako, di ako makapunta sa church. Paano kaya kung baliktarin natin? Pag ang Diyos, sasabihin niya sa atin, sorry anak pagod ako. Paano kaya pag gano'n, no? Halimbawa, meron namang iba na, Pastor, hindi ako makapunta sa church. Bakit? Kasi busy talaga, Pastor, busy. Paano kung baliktarin natin? No? Paghihingi tayo sa Diyos at sasabihin ng Diyos sa atin na, anak, pasensya na, busy ako. Paano kaya pag gano'n, no? Kaya sa atin po,
Pag pinairan talaga yung laman natin, yung gusto natin, no? Ganun talaga, lalo na sa panahon ngayon. Taglamig, ang sarap talaga matulog. No? Kaya nga yung iba siguro, baka humihilig pa sa higaan. Pero salamat sa Panginoon kasi tayo nandito, kahit konti lang tayo, at least nalabanan natin yung gusto ng laman, no? Kaya ako kanina, mag-aalas 6 na, nakahiga pa rin ako. Ang ginawa ko, pinilit ko talaga, nagambangon, ligo agad. Yung tipong kukontrahin mo, nasubukan nyo na yun, na parang tinatamad yung katawan nyo, pero pinilit yung kontrahin. Tama? Kasi alam mo, na tama yung maglingkod sa Diyos. Kahit na malamig, sige lang, punta sa CR, ligo, no? Tapos, almusal, tapos konting exercise para mabuhay ang katawan, no? At yun, biyaya ng Panginoon, dito tayo ngayon sa church. Amen? Nandito tayo ngayon. Bakit? Kasi gusto nating talunin yung laman natin. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, kung pagbibigyan natin yung laman natin ngayon, tulog tayo lahat. Masarap matulog. No? Masarap matulog. Pero dahil linggo, yan yung oras na sa Panginoon, bawi tayo. Amen? Punta sa church. No? Mamaya na lang yung tulog, no? Pag-uwi, na kahit Monday, di ba? Yan yung mga oras na magpahinga tayo. Pero itong oras na to, oras tayo na sasamba sa Diyos. Kaya yung laman at yung spiritual laging magkalaban niya. Then, yung isa pa na kalaban natin, hindi lang yung ating sarili. Pangalawa, yung mundong ito. Yung sanlibutan ito. Ibig sabihin, ano ba meron sa mundong ito? No? Ano ba meron sa mundong ito? Tingnan natin sa 1 John. 1 John chapter 2. Isa sa kalaban natin ay yung sanlibutan ito. Okay? Alam nyo ba, at alam naman natin lahat, may idea tayo, na ang mundong ito, ang lumikha, ay ang Diyos. Pero, sinira ito. Sino ang sumira nito? Diba? Sa 1 John, sabi ng Biblia, dapat huwag nating mamahalin ang mga bagay na nasa mundong ito. 1 John chapter 2, 1 John 2:15. Yan. Okay, basahin natin. Sabi ng Biblia, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Verse 16, for all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. So, ang isa sa kalaban natin, hindi lang yung sarili natin, kundi pati yung mundong ito, yung sanlibutan ito. Kaya nga sabi ng Biblia sa verse 15, tingnan nyo, sabi dyan, love not the world. Huwag niyong mamahalin ang mundong ito. Okay? Sabi ng Biblia, neither the things that are in the world, ni ang mga bagay na nasa mundong ito. Okay, Pastor, ano ba yung mga bagay na nasa mundong ito? Sabi ng Biblia, if any man love the world, kung sino mang tao ang mamahalin ang mundong ito, sabi ng Biblia, the love of the Father is not in him. Kung sino man ang magmamahal sa mundong ito, sabi ng Biblia, yung pag-ibig ng Diyos ay wala sa Kanya. Ngayon, sabi ng Biblia sa verse 16, for all that is in the world, yung mga bagay na nasa mundo, ano yung number 1? Tignan nyo, verse 16, ano yung number 1? The lust of the flesh. Ano yung lust of the flesh? Yung pita ng laman. Diba? Ngayon, binanggit kanina sa binasa natin sa Galatians, yung mga bunga ng laman. Tama? Marami yun. Lust of the flesh. And then pangalawa, ang sabi, and the lust of the eyes. Yung pita ng mata. Okay? Tingnan nyo sa panahon natin ngayon. Alam nyo, ang mata natin, kailangan natin itong guardyahan. Amen? Kasi ang mata natin matindi. Lalo na sa panahon ngayon, di ba? Matindi ngayon ang panahon. Kaya nga sabi ng Biblia, ang mundong ito, ang meron sa mundong ito, yung gusto ng laman, lust of the flesh, and the lust of the eyes. Ibig sabihin yung kagustuhan ng mata. Yung mga bagay na gustong makita ng mata. Yan ang iingatan natin. Ngayon, tingnan nyo sa panahon natin ngayon, sa mundong ito. Grabe na ang ngayon, no? Lalo na sa social media. Kaya dapat
minarningan tayo ng Biblia, yung lust of the eyes. Ibig sabihin yung gustong nakikita ng tao, yung gusto nating mapanood. Diba? Sabi ng Biblia, lust of the eyes. Yung mga gusto nating panoorin, gusto nating tignan. Diba? At tignan natin ngayon, lalo na sa panahon natin. Grabe na ang panahon ngayon. Kaya dapat gwardyahan din natin yung mata natin. Diba? Lalo na mga kabataan. At ngayon, talagang halo-halo na, no? Pag nanood ka pag tumingin ka sa Facebook, lalo na sa Facebook, halo-halo na eh. May makikita ka dyang karaswakan, di ba? May makikita ka dyan na kung ano-ano. Di ba? May mag-send pa dyan ng, di ba may mga uso nga ngayon yung mga virus na pag na-click mo, di ba? Natatag siya sa mga sa mga iba. Tingnan nyo, talagang malupit na, kaya dapat yung mata natin, ingatan natin yan. Kailangan kung ano yung mga makikita ng mata natin, kailangan laging tama. Pero syempre minsan, sa sobrang sama ng panahon natin ngayon, minsan, yung bang kahit saan ka na lumingon, minsan, puro na lang yung nangyayari sa mundo eh. Puro sa kasamaan na. Diba? Kaya dapat ingatan natin yung mata natin kung ano yung pinapanood natin. No? Kung ano yung, lalo na sa ating mga bata, ingatan natin yung mata natin kung ano yung pinapanood. No? Kung ano yung nakikita, kung ano yung pinapanood, kung ano yung mga gusto nating panoorin. Diba? Alam niyo magandang panoorin yung mga Bible stories, di ba? Yung mga kahit cartoons siya, basta Bible stories, may mga lessons na magaganda, di ba? Tapos may mga kwentong magaganda. Yung sinasabi ng Biblia na lust of the flesh na dapat iwasan natin yung mga bagay na gusto ng laman, yung mga bagay na gusto ng mata. Alam niyo ang maganda sa mata? Pag ginagamit natin ito sa tama, lalo na yung mga matang nagbabasa ng Biblia, di ba? Yung mga matang talagang tama. Tama yung tinitignan. No? Pero sabi ko sa inyo, sa sobrang sama ng mundong ito, minsan hindi mo maiwasan eh. Minsan pag di mo lang ganun, kasalanan na nakikita, di ba? Talagang matindi, di ba? Pero salamat sa salita ng Diyos, pinaalalahanan tayo. Amen? Ingatan natin yung mata. And then sabi dyan, lust of the eyes and the pride of life. Ito pala yung mga nasa mundo, lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Ano yung pride of life? Pag sinabing pride, ito yung kayabangan. Diba? Alam nyo, sa mundong ito, tignan nyo kung papansin mo sa mundong ito, mas marami yung ma-pride kumpara sa mga mapagpakumbaba. Tama? Alam nyo, ang pride, nakakasira sa relasyon yan. Kapag may kaibigan ka, tapos nagtalo kayo, tapos parehas kayo may pride, at talagang mag-aaway kayo niyan. Hindi kayo magkakaroon ng kapatawaran yan. Bakit? Parehas kayo mag-pride eh. Diba? At ganoon din sa mundong ito, tingnan nyo, sa gobyerno natin, pride din ang pinapairan. Lahat, karamihan, puro pride of life. Kasi sabi ng Biblia, sa verse 16, verse 16, and the lust of the eyes and the pride of life is not of the Father, but is of the world. So yan pala yung mga bagay na nasa mundong ito. Kaya pala inutusan tayo ng Biblia na huwag nating mamahalin yung mga bagay ng mundo ito. Lalo na yung mga uso. Yung mga uso sa mundong ito, minsan may mga uso na talagang hindi dapat natin tangkilikin. Okay? Kasi, alam nyo, tayo mga Kristiyano, iba tayo eh. Hindi tayo, kumbaga, kung ano yung ginagawa ng mundong ito, iba tayo. Kasi, ang Diyos ng mundong ito, alam nyo ba kung sino? Si Satan. Tingnan natin sa 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 4, verse 4. 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Yan, 2 Corinthians 4:4. Ito yung dahilan, isa sa dahilan kung bakit hindi dapat nating mahalin ang mundong ito. Kasi una, yung mga bagay, yung lust of the flesh, meron ang mundong ito, lust of the eyes, tapos yung pride of life, and then 2 Corinthians 4:4. Kaya nakita na, basahin natin. Sabi dyan, in whom the God of this world hath blinded the minds of them
which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Tignan nyo sa verse 4, sabi dyan, in whom the God of this world, ang Diyos ng mundong ito. Pansinin nyo yung word na God dyan. Yung word na God, di ba small, letter G? So, pag nakabasa kayo ng God na small letter G sa Bible, ang tinutukoy niyan, yung diablo. Si Satan. Kaya sabi dyan, the God of this world. Kaya pala dapat natin hindi mahalin yung mundong ito. Kasi ang Diyos pala ng mundong ito, sino? Si Satan. Ngayon, anong sinabi ng Biblia? Merong lust of the flesh, merong lust of the eyes, merong pride of life. Kaya sabi ng Biblia, anong trabaho ni Satan? Ngayon, anong trabaho ni Satan? Di ba nga, pag sinabing Satan, ibig sabihin niyan deceiver, ibig sabihin mandaraya. Alam nyo, mag-ingat tayo. Kasi hindi lang yung sarili natin yung kalaban natin, hindi lang yung mundong ito, kundi yung Diyos din ng mundong ito. Sino? Si Satan. At si Satan, ang ibig sabihin niya, deceiver. Di ba dating pangalan niya, Lucifer? Ang Lucifer, yung pangalan niya yung anghel pa siya sa langit. Eh, di ba alam niyo ibig sabihin ng Lucifer from the word lucis? Di ba nakakita na kayo ng paputok na lucis? Di ba ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin sobrang liwanag. Di ba pag binuksan yung paputok na lucis, maliwanag. So doon nakuha yung pangalan ni Lucifer, ibig sabihin maliwanag na anghel. Maliwanag. Lucifer, ngayon, nung nagkasala siya sa Diyos, di ba paano ba siya nagkasala sa Diyos? Pag binasa niyo yung Biblia, sabi doon, inisip niya na gusto niyang higitan ang Diyos. Gusto kong higitan ang Diyos. Ngayon, siyempre, alam naman natin ang Diyos, ano siya, all-knowing siya. Ibig sabihin, alam niya lahat. Nakita niya si Lucifer na gusto siyang higitan. Kaya ano ginawa ng Diyos? Binagsak siya ng Diyos. Ngayon, nung pagbagsak ng Diyos, ni Lucifer pala, nung pagbagsak ni Lucifer, dito na siya sa mundo. Hanggang sa nakita niya ngayon, si Eva at si Adan. Nung nakita niya si Eva at si Adan, dinaya niya sa pamamagitan ng ahas. Diba? Yung mayroong prutas na ipinagbawal ng Diyos na kainin. Tapos, anong ginawa? Dinaya sila ng diablo. Sabi ni Satan, ang una niya nakita yung babae. Diba? Si Eva yung unang, sabi ni Satan. Tingnan nyo sa Genesis, para maano nyo yung kwento. No? Para masundan natin yung kwento. Sa Genesis chapter 3. Yan, Genesis chapter 3. Genesis chapter 3 verse 1. Sabi dyan, now the serpent was more subtle than any beast of the field. Alam niyo yung subtle? Ibig sabihin, pinakamandaraya. Sabi dyan, subtle than any beast. Sa lahat ng hayop na nilikha ng Diyos. Sabi dyan, now the serpent was more subtle than any beast of the field, which the Lord God had made. And he said unto the woman, ayan, sabi ng ahas, yung serpent, ahas yan. Sabi ng serpent sa woman, sabi dyan, and he said unto the woman, yeah, had God said, ye shall not eat of the tree of the garden? Sabi ng ahas, sinabi ba sa'yo? Sinabi ba talaga ng Diyos na huwag kakainin yung bunga na yan? The trees of the garden. Verse 3, tingnan nyo. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden. Anong verse na? Verse 2 na pala. And the woman said unto the serpent, sabi ng babae ni Eva sa ahas, we may eat of the fruit of the trees of the garden. Pwede namin kainin yung mga bunga ng bawat ng mga puno dito sa paligid, sa garden. Sabi sa verse 3, but of the fruit of the tree, which is in the midst of the garden. So sa garden pala, sa Garden of Eden pala, nung nilikha sila ng Diyos, maraming puno. Tapos merong nag-iisang puno na nasa gitna. Yun pala yung bawal nilang kainin. Sabi ng ahas, sabi ba ng Diyos na bawal kainin yung mga prutas? Sabi naman ni Eva, pwede naman pong kainin yung mga prutas na nasa paligid. Pero yung nag-iisa na nasa gitna, yun po yung bawal kainin.
Tingnan nyo dinaya sila ng Diablo. Ganito mandaraya ang Diablo. Tingnan nyo Tingnan nyo kung paano sila dinaya. Verse 5. Verse 3 pala. But of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. Verse 4, tingnan nyo. And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die. Kaya sabi ng babae, ni Eva, wag kakainin nyo na sa gitna ng ni hawakan. Dinagdagan niya yung salita ng Diyos Ni hawakan. At sabi niya, sapagkat kami ay mamamatay pag kinain yun. Pero ano sabi ng ahas? Hindi kayo mamamatay. Tignan nyo, dinaya sila. Sa verse 5, tignan nyo, For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. So sabi ni serpent, sabi ni Satan ng ahas sa kanila, sa kay Eva, hindi ka mamamatay. Alam nyo mangyayari sa inyo? Magiging Diyos din kayo. O, diba? Ang galing mandaya ni Satan, no? Sabi ng babae, wag daw namin kakainin yan or hawakan kasi mamamatay kami. Sabi ng Diyos sa kanila. Pero sabi ng ahas, sabi ni Satan, hindi kayo mamamatay. Ang totoo nga niyan, magiging Diyos din kayo. Isipin nyo yun? So, kung ikaw kaya sabihan ng gano'n, magiging Diyos, gusto ko yun Diba? Ano ginawa ni Eva? Verse 6. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, wow, kaaya-aya sa mata nila. Sa mata ni Eva, ang ganda. And a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her, and he did eat. Yun, kinain nila. Una, kinain ni Eva, tapos binigyan niya si Adan. No? Siyempre, kain si Adan. Tapos, doon na nila nalaman, nahubad sila. Nalaman nila yung tama at mali. Hubad pala sila. Kaya anong ginawa nila? Nagtahik sila ng malalaking dahon, hanggang sa tinakpan nila yung katawan nila, hanggang sa hinanap sila ng Diyos. Hinanap si Adan, hinanap si Eva, at yun, alam ng Diyos na nagkasala sila. Sa madaling salita, pinalayas sila. Now, pinalayas sila ng Diyos sa Garden of Eden, kasama, pati yung ahas, pinalayas din yun. Alam nyo, ang nakita ko dito, kung paano mandaya yung Diablo. Alam nyo, sa panahon natin ngayon, ganoon din siya mandaya No? Yung tipong may mga bubulong sa'yo na gawin mo to. Diba? Magiging ganito ang buhay mo pag ginawa mo yan. Pero hindi natin alam, mapapariwala pa rin buhay natin. Kaya ingatan natin yung sarili natin. Kasi hindi lang sarili ang kalaban, hindi lang ang mundong ito, kundi yung Diyos ng mundong ito. Sino yon? Yung Diablo, si Satan. Kaya sabi nga sa 2 Corinthians, balik tayo. 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Sabi ng Biblia, In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not. Alam nyo, ang trabaho ng Diablo, mandaya. Pangalawa, mambulag. Mambulag ng mga isip. Alam nyo dati, bulag tayo sa katotohanan Dati, ang alam natin para maligtas, magpakabait, para maligtas, magpamiyembro sa simbahan, magpabautismo. Yan yung mga alam natin para mapunta sa langit. Pero yan pala yung paraan ng kalaban para bulagin tayo. Bulag pala tayo nun, pero salamat sa salita ng Diyos, pinakita sa atin na ito ang tanging paraan para mapunta sa langit. Ano yun? Manampalataya sa Panginoong Kristo. Tanggapin ang Panginoong Kristo sa iyong puso. So yun pala ang paraan para ikaw ay mapunta sa langit. Ngayon, dahil sa hindi na tayo bulag, nakakakita na tayo, ibig sabihin, hindi na tayo bulag sa espiritual. Ibig sabihin, tiyak na natin na sa langit tayo pupunta. Pero hindi porket Kristiyano na tayo ay hindi na tayo kayang bulagin ng Diyos. Ng Diyos ng mundong ito, si Satan. Alam nyo ba, kahit na Kristiyano na tayo, kaya pa rin tayong bulagin ng Diablo. Sa paanong paraan? Tingnan nyo ngayon, sa panahon natin ngayon, alam nyo ba na ang tao na bubulag minsan sa pera?
Di ba sa pera? Minsan, pag umangat na siya sa buhay, may pera na, diyan na nag-umpisa na nabubulag ang tao. No? Kaya nakikita niya na yung pera kaysa sa Diyos. Di ba? So yun ang nakakalungkot sapagkat sabi ng Biblia, huwag nating mamahalin ang pera. Ano pa? Then sa Romans chapter 12. Sa Romans chapter 12. Okay? So nakita natin yung mga bagay na nasa mundong ito. May lust of the flesh, may lust of the eyes, may pride of life, tapos yung Diyos ng mundong ito, si Satan. Ngayon, pagdating naman sa Romans chapter 12, matindi pala ang mundong ito, no? Matindi. Romans chapter 12, alam nyo, sabi nga ng Biblia, yung mundong ito, lalo pang magiging masama. Patuloy na magiging masama, pasama na ng pasama. Yan, pag manood lang tayo ng balita, no? Tindi na. At lahat, alam nyo, tignan nyo, lahat ng nangyayari sa mundong ito, tao ang dahilan talaga eh. No? Kumbawa, sa Manila banda, ang taas na ng baha, no? Tapos, may balita na tumaas yung baha, tapos ang daming basura. Yung palang dahilan, bakit bumaha? Tignan nyo, sino ang may gawa nun? Tao pa rin, di ba? Bakit may air pollution? Tao. Bakit may land pollution? Tao. Bakit may water pollution? Tao lahat. Bakit may landslide? Tao pa rin eh. Bakit? Pinagpuputol yung mga kahoy, nagkaroon ng landslide, nagkaroon ng baha, tao pa rin. Kaya sabi sa Romans chapter 12, verse 1 and 2, sabi dyan, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Verse 2, and be not conformed to this world. Sa Tagalog, huwag makiayon sa mundong ito. Diba? Kung ano ba yung kinikilos ng mundong ito. No? Sa mundong ito. Pagdating sa kasuotan, dapat huwag tayong makiayon sa mundong ito. Alam niyo, matindi ang kasuotan ngayon. Diba? Hindi. Hindi porket uso yan, susundan na natin. Kasi yung iba, sunod talaga sa uso eh. Diba? Lalo na sa atin. Tayo, mga Kristiyano tayo, kailangan maging maayos din tayo. Una, siyempre pagdating sa kasuotan natin, role model tayo eh. No? Hindi porket uso yan, uso ng mundong yan, susundan na natin, gagawin na natin. Lalo na pagdating sa kasuotan, diba? Lalo na pagdating sa kababaihan. No? Sa kababaihan, kailangan ingatan din natin yung suot natin. No? Tignan matindi ngayon. No? Yung paiksian na nga ngayon eh. Ng kasuotan dati, pahabaan eh. Time nila Maria Clara, ba? Ngayon, paiksian na. So, hindi po natutuwa ang Diyos sa ganyan. No? At ngayon, hindi lang sa babae, pati rin sa ating mga boys. No? Kaya nakakatuwa nga, sino rin nakapolo, no? No? Diba? Kasi yan ang tama, yan ang standard natin sa church. No? Hindi tayo pupunta sa, hindi tayo, yung suot natin, iba sa pinupuntahan natin. Kung pupunta tayo sa birthday party, okay lang, nakapambahay. Kung pupunta ko saan, okay lang. Pero pagdating sa church, kasi yung pupuntahan mo, yung bahay ng Diyos. Yung Diyos. Ikaw, halimbawa, invite ka ni Duterte. Sabi ng Duterte, punta ka dito sa Malacanang, kanin ka dito. Ano kaya ang isusuot mo? Tingin mo, ano kaya? Siguro yung pinaka-the best na damit mo sa ano mo, aparador. Kukunin mo yan. Kung may barong ka, may barong ba ako dito? Magbabarong ka, kailangan yung the best. Maayos yung buhok, maayos lahat, sapatos, lahat maayos. Kasi in-invite ka ni Duterte, isipin mo yan. No? Tignan nyo naman sa sitwasyon natin. Hindi lang si Duterte, kundi mas mataas pa kay Duterte. Sino? Ang Diyos natin. Kaya, alam nyo minsan, nakikita sa suot natin yung pamumuhay natin bilang Kristiyano. Kaya sa atin, no, huwag tayong sunod sa uso sa mundong ito. Diba? Umuso lang yung ganitong itsura ng buhok. Ay, sunod tayo. Nagpakulay yung iba, pakulay din tayo. Diba? Diba? Pakulay. Yung iba nga,
Yung Koreano na buhok, hindi, ang haba, di ba? Yung mga Pinoy naman, sunod din sa uso, yung mga Pilipino. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Pilipino tayo, hindi tayo Koreano. Di ba? Kung ano yung uso sa Korea, ay, ang haba ng buhok nila. Kaya minsan hindi bagay sa atin, tama? Kasi bagay sa Korea yun eh. Yun ang uso sa kanila eh. Kaya minsan ginagaya ng tao, kaya minsan ang tao. Tandaan nyo lahat tayo Pilipino, hindi tayo Koreano. Okay? Kaya, kung ano yung sa atin, standard natin, pagdating sa pananamit. Kaya nga, alam nyo, yung church dito, blessing yung church eh. Kasi dito talaga sa church, aayusin yung pananamit mo, aayusin yung pananalita mo, aayusin yung pamumuhay natin. Kaya alam nyo, dito sa Baptist Church, ito Baptist Church to eh, maraming ayaw sa Baptist Church eh. Bakit? Ayoko dyan, pastor, sa church nyo, bakit? Ang daming bawal, pastor. Bawal sa mga suotan, bawal yung ganito, ganyan, bawal sa buhok. Actually, hindi pastor ang nagbabawal. Alam nyo kung sino ang nagbabawal? Yung Biblia, salita ng Diyos. Ngayon, kung ayaw mo sa church, kasi ayaw mo sa tinuturo, bahala ka. Basta kung ano yung sabi ng Biblia, doon tayo. Amen? Kasi, tingnan nyo pag sumunod ka talaga sa kung ano yung standard, kaya dito sa atin, sa church, darating ang panahon na talagang magkakaroon tayo ng standard dito. No? Standard sa pananamit, standard, lahat standard. Tingnan nyo, pag tumagal ka, doon mo marirealize na talagang nababago ka. Nababago yung buhay mo, nababago talaga. Kasi sumusunod ka sa kung ano yung sinabi ng Biblia. Pero kung yun na yung sabi ko sa inyo, maraming minsan ayaw sa Baptist Church. Hindi dahil sa maraming bawal sa Baptist Church. Dahil sa akala nila yun ang sabi-sabi lang ng pastor. Pero lahat ng yan nasa Biblia. Sabi ko nga sa inyo, ang pinakabasihan natin ay itong salita ng Diyos. Kung wala sa salita ng Diyos, hindi natin susundin yan. Tama? Hindi natin susundin. Pero dahil nasa salita ng Diyos yan, susundin natin. Amen? So tayo, mga Kristiyano, yung standard, itaas natin yung standard natin. Kaya po, bilang Kristiyano, ang kalaban natin ay ang mundo ito. Amen? Ang kalaban natin ay yung si Satan. At ang kalaban natin ay yung sarili natin. No? Tatlo lang yan, tatlo. Yung sarili, yung mundo ito, at yung diablo. Sila lang yung kalaban natin. Kaya tayo dito sa church, hindi naman tayo magkakalaban. Lahat tayo magkakapatid. Lahat tayo magkakapatid. Lahat tayo okay lahat. No? Tatlo lang ang kalaban natin. Yung sarili, yung mundong ito, at yung diablo. Kaya nga sabi ng Biblia, be strong in the Lord. Amen? Be strong in the Lord. Kaya maraming tao ayaw sa Baptist Church kasi marami itong bawal. Yung iba naman, gusto, tinatamaan ako sa preaching, sa mensahe. No? Pero, alam nyo, masakit talaga ang Biblia minsan. Sabi nga ng Biblia, para itong espada eh. Ang espada na tumutusok. Pero, alam nyo, kumbaga sa ospital, para gumaling ka, kailangan mong tanggapin yung sakit. Tama? Para gumaling ka, kailangan mong gamutin. Diba? Pag may sugat ka, pag nilagyan ng alcohol, ang sakit, ang update, kailangan mong tiisin para gumaling. Alam nyo, ganun din dito sa church. Pag tinamaan tayo, tanggapin natin. Kasi yan yung ikagagaling natin sa buhay spiritual. Amen? Time natin tumayo. Manalangin tayo. Loras na. 10:10. Sakto. Mag-pray tayo. Let's pray. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa oras nito. Salamat sa aming lesson. I-bless niyo po ang pagpapatuluyan sa gawain nito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, awit tayo sa Panginoon. Awitin natin ang meron tayo mga kopya. Yung I am redeemed.